1,050. Ayan. Makikita nyo po na presyo. Okay po, may hawak po ako ngayon na papel. Sabihin ko na, ako po ay magre-renew ng lisensya. At nakita nga po doon sa LTO na ako po may alarma. So, kayo po, bago na po ang sistema ngayon ng LTO. So, may online na po. Doon makikita ang history mo. Kung may huli ka ba o may ano ba, kung anong problema ba ng license mo, may makikita mo doon sa account mo doon sa LTO, doon sa online, no? May password ka, may username ka doon, may ano ka doon. Doon po yun po yung bagong paraan ng po ng LTO ngayon sa mga may lisensya po. Kung wala pa po kayong account sa LTO sa online, magpapa-online muna po kayo. So, yun na nga. Nag-renew po ako at meron naman po akong online. So, nakita ko po doon sa online ko, meron po akong alarma. So, madalit sabi po hindi pa ako pwedeng mag-renew hanggat hindi ko po maayos yung alarma ko. Kumbaga meron po akong unsettled na po tayo sa LTO, no? Dapat clear. Ngayon, nung nasikaso ko po at nakita ko yung problema, agad-agad ko pong inayos. At pupunta nga po ako doon sa actually nahuli po kasi ako, tinikitan, pero hindi naman po kinuha yung lisensya. Yun ang po kagandahan ngayon na pag ikay nahuli at natikitan ng mga enforcer po, hindi naman po kukunin yung lisensya mo, natitikitan ka lang. Pero ito po yung aral talaga. Pag po kayo natikitan at hindi kinuha po ng lisensya at sinabi sa inyo ng enforcers na kailangan po bayaran to ng within 15 days, kailangan po bayaran nyo po. Opo, bayaran nyo po. Huwag nyo pong hayaan, huwag yung babaliwalain, huwag nyo pong magkakaroon po kayo ng problema pagdating ng inyong renewal. Kasi po ngayon, pag nag-renew po kayo ng lisensya, hindi na po every year, hindi na po every 3 years, hindi, ang pinakamatagal po 10 years o 5 years. Hindi nyo po makikita yan kung hindi nyo po isi-settle agad to. Hindi nyo po makikita yan kung hindi kayo makakapag-renew ng lisensya. So, madalit salita po, nahuli po ako, no? Ito pong hawak kong papel, ito po yung billing na presyo ng aking violation. Ang unang pong billing sa akin, ito po is 1,050. Nakikita nyo ba? Yan, 1,050. Yan po ay nahuli po ako noong November 2. Overloaded po ito yung kaso sa akin ito, na hindi ko po agad tinubos, hindi ko po agad binayaran. So, nag-penalty po siya. Pero 50 pesos lang naman ang penalty. Sumunod na po ang billing. Ito po. 2007. Nakikita nyo po.
Ayan, 2007. So 2007, kailan ako nahuli nito? April po, April 1. May ginawa po akong violation dito eh. So ang fine niya po is 2,000, 116 days po na penalty. Kaya umabot po siya ng 2,700. Dito po kayo magugulat sa huli. Ito pong pangatlo. Ito pangatlo po, no? Ito pangatlong huli ko is ito po ang presyo. Ayan, nakikita nyo po. Nakita nyo po ba ang presyo? Yan po, totoo po yan. Yan po. Tanong, bakit malaki po to? Kaya po lumaki yan. Nung time po nahuli ako po niyan is May po, May 26. Anong year? 2020 po. Ano po meron sa 2020? Pandemic. Yan po yung taon ng pandemic. So ako po yung nahuli na ang kadahilanan po nitong nahuli nito sa na checkpoint po ako nito na angkas-angkas ko po si Mrs. dahil papasok po sa trabaho. Nagkaroon po kasi ng doon na parang yung bawal ang angkas. Angkas, no? Kahit first family mo, yung mo, kahit asawa mo, at bawal po yun nung pandemic na yun. So hindi ko po alam kung magkano po ang fine nun, ang huli na yon, yung time na yon, kasi nga po pandemic. Hindi ko po masyadong kasi ang naririnig ko sa balita ay puro yung nasusugod sa ospital, yung maraming ganito sa barangay na nahawaan. Yun po yung yun po yung naririnig ko palagi sa balita. Pero yung ganito mong sitwasyon hindi ko po alam. So matagal na po, tumagal, umabot ng 2021, 2022, 2023 na po ngayon. So ilang years po, di ba? So kaya po umabot siya ng ganito kalaki. 98,750. Biliuin nyo po yan sa 3 taon. 3, 4. So hindi ko po ito natubos. Hindi ko po siya na asikaso agad dahil yung time na yun pandemic. Pangalawa, mahaba po kasi yung time na yun na pwede lumabas, pwedeng puntahan dahil pandemic nga nag-renew po ako ng lisensya. Yun nga po, may alarma po ako. Pumunta po ako doon sa opisina ng tubusan ng tubusan ng tickets sa City Hall po. Ito po yung binigay sa akin. So sinabihan po ako dun sa loob ng City Hall na pwede ko to pakiusapan. So kinausap ko naman po yung officer ng parang po nila dun sa City Hall, yung namamahala po ng ticket, yung pinaka po ng dun sa ticket, na kausapin ko daw doon at humingi na lang po ako ng discount, o pwede humingi ako ng babaan po itong mga fines na to, presyo. Yun lang po. Kung ayaw nyo pong magkaroon ng ganitong kalaga, pag nahuli po kayo at natikitan,
at hindi po kinuha yung lisensya nyo, good po yun. Pusunod lang po tayo sa batas, no? Maganda po yun, okay po yun. At kayo po, bilang nahuli po kayo, bayaran nyo na po agad. Huwag nyo pong patagalin, huwag nyo na pong paabutin ng 15 days. So, yan po ang gintong aral sa akin ngayon, na hindi ko na po uulitin talaga. So po, kaya ko lang po binibideo to para malaman din po ng mga nagbabaliwala dyan sa ticket na hindi po biro-biro ang magbaliwala ng ticket. At alam din po nila na kung natikitan kayo at ipalolos license nyo, malalaman po nila din po yun na nagsisinungaling kayo o hindi. Kaya mas mabuti pa magsabi na lang po kayo ng totoo. Goods tayo dun. Kaya maraming salamat po. Ito po binidyo ko lang po to para sa inyo na wag po nating hayaan, wag natin ibaliwala. Pag tayo nahuhuli at natitikitan, kailangan po natin bayaran, kailangan po natin gawa ng paraan para mabayaran natin. Kasi po pag hindi po natin bayaran, ito po ang mangyayari sa atin. Matutulad po kayo sa akin. Maraming salamat po. Hanggang dito na po. Peace.